ko na kaya, sabi niya. Parang gusto ko na lang matulog ng mahabang mahaba. Okay ka, kuya, insurance niyan, okay. Pag tumanda ka, ikaw din makikinamang yan. Parang may pension ka, may fund value yan. Pero kung sasabihin mo ka kung mawawala ka, wag muna, nananalangin naman tayo eh. Ate, hindi na. Pagod na. Hindi niya, pagod na. Basta ganyan. Huwag naman, ako walang ganyan, walang iwanan. Lagi kasing masayahin yun. Lagi pumupunta sa amin, nakikipagkwentuhan, mag-outing. Hindi pwedeng hindi kasama yung mga pamangkin. Siyang nagpaaral sa anak ko. Talagang hindi niya yan nilubayan hanggang sa makatapos talaga. Emmy is a great brother to all of us. The greatest. Wala na ako iba pang masasabi. Malaking na ito. Ito ko kinuha lahat sa insurance mo. Sa mata ko, naipagamot ko sa anak ko, naipalibing namin ng maayos. After naman noon, 1 month, yun ang mga anak ko babae, kinasal naman. Yun naman ang medyo maligaya naman kami noon. Dahil doon ko pa rin kinuha. Timing talaga eh. Pagka-release ng insurance, dumating naman yung pasabi sa amin na hindi nga covered ng MRI yung mga properties niya. Eh tamang-tama, nakuha ko na yung insurance na to. Kaya yun ang naitapan ko, kaya nailigtas ko lahat yung mga property. Eh kung wala yun, anong dudukutin ko? Kung hindi nagpa-insure si Emmy, ano gagamitin ko? Di wala. Nakuha na lahat yan. Sa tingin nyo, kailangan talaga to ng mga bata. Kailangan. Pundasyon yan eh. Oo, lalo na yung mga may trabaho. Katapos ng pag-aral, nakapagtrabaho, kailangan kumuha sila ng insurance. Kasi yung insurance, protection yan eh. Pagtanda nila, kapares namin, pag di na sila pwedeng nagtrabaho, meron silang magagamit. Kumbaga, you reap what you sow. Kung may isinuksok, may madudukot. Alam niyo po, si Emmy walang katulad talaga sa pagmamahal, paggabay sa aming magkakapatid. Emmy, salamat ng maraming. Kulang ang pananalita para sabihin namin sa iyo, ng mga kapatid mo, kung gaano ka namin kamahal. Buhay siya sa alaala namin. Hindi ko siya